Hi there! Kamusta? Coach Jade here. Welcome again to Digiverse Academy, where you can learn diverse, profitable trading systems and earn in the Forex and crypto market. So, let's start! So in this video, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-download and mag-trade using the MetaTrader 4 or 5 sa Vantage Markets. Andito na tayo ngayon sa website natin. So, click mo lang dito yung Downloads na tab. Okay, so sa Downloads na tab, makita mo dito yung MetaTrader 4 and 5 na download options. So, syempre dito muna tayo sa MetaTrader 5. So, click mo yung Windows, automatic, magda-download siya. Okay. So, once ma-download na siya, okay, dito, ma-download mo na. Okay, yan. So, click mo yan lang yan siya, no? Download. Okay. So, ang gagawin mo is click next, install, and click natin yung finish. Okay, so automatic magpa-pop up yan. So, close mo lang yung isa na yon. Just click that one. Okay. So, eto na guys. Since may login na tayo. So, balik tayo doon sa email natin. So, copy. So, paste. Password. Okay, incoming mail. So, ayun na guys, no? So, you can see, meron tayong 4 na chart. So, close lang natin muna to. Yung 4, yung 3. Okay. So, maximize natin yan. And click natin yung trade dito, no? Sa gilid. Okay. Okay, so, ang good news dito guys, pwede natin i-customize itong chart natin. So, ang gagawin mo lang is right click. Okay, right click and click properties. Okay, so up to you na kung ano yung gusto mong color dyan. So, say ito yung background mo black, foreground is white. Say ayaw mo ng grid. Okay. So, bar up, let's say yan yung color mo. Bar down is white. So, sa akin pala, so, green and white yung combination ko kasi over the years, ito yung parang mas nagustuhan ko na hindi siya masakit masyado sa mata para kahit tagal ka nakatutok, hindi sasakit yung mata mo. But again, it's up to you. Wala naman siyang bearing talaga. So, nasa sayo na ano yung mag-work sa'yo. So, ayan. So, as you can see, parang dikit siya sa chart. So, ang gagawin mo, i-click mo dito yung sa taas para susunod yung price. Okay, so yan siya guys. So, since may indicator, so hindi ako gumagamit ng indicator. So, pwede mo naman siyang i-delete. So, nasa sayo na. Pwede ka maglagay, pwede din hindi. Pwede mo siya i-custom. So, delete lang. Okay. So, yan, meron ka ng chart. Now, so ito pala yung mga pairs na pwede natin i-trade. Okay. So, right-click mo lang para makita mo lahat. Right-click, then show all. Okay. So, yan. So, for example, gusto mong mag-open ng multiple charts. Ang gagawin mo lang is right-click, then chart window. So, ayan. So, click mo lang yung mga chart window na yan. So, open ka ng 4. So, para mas makita mo lahat, click mo itong sa taas. Ayan, para ma-arrange. So, as you can see, iba-iba sila ng itsura, no? So, pwede mong gawin is, itong chart sa taas is gawin mong template. So, let's say yan. Save mo yan as template. Okay. So, click save and load mo dito sa iba. Okay. Ayan. So, load mo lang dito din. Load mo dito din. Okay. So, ayan siya. So, you can see, clear mo na yung 4. So, ito muna isa, yung practice natin. So, yan.
So, para mas kita natin lahat, close mo muna to. Okay, ayan. So, say for example, gusto mo nang mag-trade. So, click mo lang dito sa gilid. Okay. So, by the way pala, since nasa ano tayo, raw ECN account, so, ang gagawin mo is, i-open mo yung chart ng MyPlus. Okay, so iba-ibang broker, iba-iba yung setup nila ng mga accounts nila. So, in this case, na EURUSD Plus tayo. Okay, so ang gagawin natin, balik tayo dito sa Market Watch. So, yan, Market Watch. So, since, sabi ko nga, nasa raw ECN account tayo, so itong EURUSD na to, ang gagamitin natin. So, chart window ulit, and then load template. So, remember guys ha, yung MyPlus para mag-function yung buy and sell button. So, ayun na guys, lumabas na. Okay, so close natin ulit. So, for example, ito na nga yung lot size natin. So, let's say 1 lot. Okay, so take for example, mag-execute tayo ng buy. Okay, let's say, simple lang, pinch mo lang yung buy, automatic lalabas yung one-click trading. So, kung first mo pa siya, click mo lang ulit yan, accept, and then, okay. Okay? So, pag uulitin mo na siya pagpindot, automatic na siya mati-trigger. So, ganun lang kabilis guys. So, paano ba maglagay ng TP tsaka SL? So, dito sa baba, double click mo lang yan, and type mo lang yung point. So, for example, 100 points or 10 pips yung stop loss mo, yung take profit mo is 200 pips or 20 pips. So, click mo lang modify. So, automatic lalabas na yan siya. So, ganun lang kadali. Okay, so kung gusto mo naman siyang bago-baguhin, una, pwede mo siyang i-drag. Drag yung sa ito, TP. Okay, pwede mo yan i-drag. Saan mo siya gusto na ilipat. So, same time yung SL. So, ganun din siya. Okay? So, pwede mong i-drag or pwede mong manual i-type. Okay? So, ganun lang siya kabilis. So, yan. For example, close muna natin, no? So, close. So, let's say, sell tayo. Okay? Sell. So, same thing. So, stop loss, let's say natin is 10 pips. And so, ganun lang. So, automatic na siya. Okay? So, ganun lang mag-execute ng buy and sell. Okay? Close natin ulit. And what if nakita natin na gusto natin na say mag-sell limit, mag-pending order. So, for example, insert natin yung shape. So, pwede ka pala mag-drawing dito. So, sabi ko nga, ideally sa trading view. At least, gusto mo lang mag-drawing dito. So, by the way, ito pala is sa taas yung MN, monthly, weekly, daily, H4, 4 hours. H1, 1 hour, M30, 30 minutes, M15. 15 minutes, M5, 5 minutes, M1 is 1 minute. Ito yung mga time frames natin. So, as you can see, ito yung box. So, assuming dito sa box na to, gusto mong mag-sell. Diba? So, gawin mo lang is click, right click, and then click sell limit. So, of course, again, pwede kang maglagay ng TP tsaka SL dyan. Okay? So, for example, okay, lipat muna natin to. Okay, so for example, ayun nga, at this price, 920. So, copy mo lang to. Okay, copy, paste, then edit mo lang. So, since we are selling, so of course, yung stop loss is higher. Okay, so for example, 11. Yan. And then, take profit natin, let's say, 20 pips. So, again, click modify. So, ganun lang. So, SLTP. So, ganyan siya. So, automatic, pag ito na-trigger, okay, nag-sell siya. So, automatic,
yung pending order mo, matitrigger na siya. So, in short, nag-trigger siya ng sell kasi nga sell limit yung ginawa mo. Okay? So, yan. Okay, so next, kasi ang gawin natin is, let's say, buy limit naman. Okay? So, of course, close lang natin to. Close. Okay, so, ayun, delete na nga. So, syempre, in this current price, para mag-execute ng buy limit, so, gagawin mo lang is right-click dito, and then, yan, buy limit. So, dito siya sa baba. Okay? So, as always, double-click sa baba. So, let's say, ito yung price na gusto mong mag-buy. So, copy-paste lang. So, let's say, 10 pips. So, nasa sa'yo na kung ano yung mga price na gusto mo siyang ma-hit. So, again, example dito yung price, babagsak. Automatic magbabay ka. Okay? Same time, ito na yung TP tsaka SL. So, ganun lang siya ka simple. Okay, that's for buy limit. Now, dito naman tayo sa buy stop. So, remember, yung buy stop is, let's say, nag-anticipate tayo na aangat yung price and magko-continue. Okay, so ang gagawin natin, again, price is andito sa baba. So, right-click tayo dito and hover natin sa trading and click buy stop. So, same thing, pwede din siyang advance, lagyan ng TP tsaka SL. So, ganun lang. So, sobrang dali lang maglagay ng TP tsaka SL. So, ganun. So, stop loss, let's say 10 pips. Okay. Okay, so ganun siya guys. That's for buy stop. Okay, so we're anticipating na yung price aangat and magko-continue. Okay, so close natin ulit. So for sell limit naman, so right click sa sell stop. Click natin sa baba and then hover sa trading, sell stop. And always lagyan natin ng TP tsaka SL. So TP SL natin is siyempre higher than this one. So, yan. And lower than the enterprise yung TP natin, of course. So, ganun lang bilis mag-execute ng sell stop. Yan, sell stop or say, let's say matrigger siya, we're anticipating na mag-break downwards or mag-continue downwards yung price. Ganyan siya. Okay. So, now, paano naman mag-execute ng trailing stop loss? Okay, so remember, yung trailing stop loss, very helpful siya kung gusto mong i-secure yung profits mo. Okay, so for example, dito tayo sa 1 minute time frame. So, assuming nakita natin, umangat na yung price, let's say, we're anticipating na babagsak siya. So, for example, nag-sell tayo. Yan, sell. Okay, so, gagawin mo lang is click mo dito sa baba and right click. So, makita mo dito trailing stop. So, assuming gawin nating 5 points lang. So, for every 5 points, mag-move yung stop loss. Okay, so in this case, 1.10816 yung enterprise natin. So, ibig sabihin, mag-move yan siya every 5 points or 5 pips. Check natin, no? Kung mag-move ba talaga yung SL. So, at the same time, pwede mo din siyang gawa ng take profit. So, assuming take profit mo, since nag-sell tayo, let's say 600. O, ayun, nakikita nyo yun guys. Ayun, bumaba na agad yung nagkaroon siya ng trailing stop. So, as you can see, current price is nag-sell tayo 816, yung SL niya is dito na siya sa 814. So, ibig sabihin, once bumalik yung price, automatic, maku-close yung trade. So, that's the purpose ng trailing stop. Kung gusto mo na medyo
hindi naman ganun kadikit yung trailing stop, pwede mo din siyang gawing 10 points or pwede mo pa siyang i-adjust. Depende sa settings. Siyempre kasi, para hindi mo siya kailangan natutukan the whole day. O let's say kasi magko-continue yan. So, kung gusto mo i-secure from time to time yung profit mo, so ayun na nga, i-move mo yung stop. So ayun, naka-close na. So you can see, na-close siya automatic. So, check natin yung history. So, in that trade, so $8 automatic yung na-close. So again, in profit ka na. So yun yung smart way din to manage your trade by using a trailing stop loss automatically. So pwede mo kasi nga i-set up dito sa MetaTrader 5 automatic, and monitor mo lang din sa cellphone mo. But remember, pag MT5 mo, kailangan na, kung sa PC need naka-open unless you're going to use VPS. Para yung sa VPS na yon palaging online 24/7. So yun siya. So VPS pala is virtual private server, so parang nasa cloud siya, so parang online na computer mo na 24 hours siya gising. So you can search ano yung VPS sa YouTube na lang, no? Kasi mostly yung VPS is used for EA or robot trading. Okay, so but for this, so yun yung pinaka-purpose ng trailing stop loss. So ayun guys. So for now, yun lang muna i-discuss natin for the MetaTrader 4 and 5. So MetaTrader 4 pala is almost the same lang na MetaTrader 5. Kagandahan lang sa MetaTrader 5, mas madami siyang functions and mas modern na yung MetaTrader 5. So that's why maganda talaga siyang aralin. So that's it for now guys. So see you on our next video. Bye bye.